Dallas tsaka Lakers. Kasi walang rumors eh. Kasi naman, 'di ba? Ang hinihingi ni Anthony Davis ay magdagdag ng isang legit na sentro. Tapos ngayon ang nangyari, si Davis pa lang ititrade. Tapos ang kinuha nila yung superstar ng Dallas na si Luka. So ngayon, ang kasama sa trade package ng ito nga yung dalawang koponan na Dallas saka Lakers, ang nadali nila sa Mavs ay ang yung si isang superstar si Luka Doncic tsaka si yung dalawang si Maxi Kleber tsaka si Markieff Morris. Pero si Markieff Morris talagang nakikita na natin yan naglalaro dati sa sa Lakers nung nag-champion sila nung last 2020 nung sa bubble, nung kasagsagan pa ng pandemya. At yun na nga, nakakagulat yung balita. Nagulat talaga ako kahapon nung nalaman ko, pag open ko sa cellphone ko, na-trade na pala si Davis tsaka si Luka. Pati si Luka hindi alam, si Lebron, nagmura pa nga si Lebron, makikita niyo yung tweet ni Lebron sa kanyang IG sa kanyang Twitter. Nagmura si Lebron, bakit daw habang kumakain sila pagkatapos silang laro pagkatapos sila ng laro sa New York Knicks kasi nanalo sila sa New York, 'di ba? Nagulat si Lebron nung nabasa niya na itrinid na pala nila si Davis. At yun, pati ako nagulat eh. Nakakagulat talaga eh. Si Davis pa binitawan saka si Max Christie, napakasayang si Max Christie, grabe yung improvement ni Christie sa sa Lakers eh. Kita naman natin nagiging first five na nga siya, 'di ba? Tapos ngayon, di mo akalain trade pala siya kasama ni Anthony Davis. Tsaka sa 2029 uh, first first pick nila, sasama din nila 'yon. Kaya iwan ko anong mangyari doon sa Pero actually si Luka, okay naman yung laro niya. Talaga, 'di ba? Makikita naman natin superstar 'yun eh sa Dallas. Gulat lang kasi wala kang nakikitang rumors, mga kunting balita na ito pala yung itong dalawang team na to ay siguro may usapan sila tapos hindi alam ng mga NBA fans na ganun lang pala ang mangyayari. Kaya iwan ko, di natin alam, pero para sa akin kasi lugi yung Lakers dito. Kasi nga si Davis, 'di ba? Kahit injury prone na si Davis, tsaka malakas si Davis. Halos siya nga bumubuhat sa sa Lakers, 'di ba? Pero nakikita naman natin nung laro ng Lakers sa New York, halos si LeBron kahit ganung edad na, nasa 40 na siya, 22 season, binubuhat niya rin naman, 'di ba? Nung laro nila, tinambakan pa kanila yung New York Knicks eh. Kahit wala si Davis. Ano pa kaya kung naglaro yun si Davis, 'di ba? Pero tingnan natin 'yan pagka after kung maglaro na si Lucas sa Lakers, saka na natin malalaman kung ano talaga ang may ambag niya. Baka siyempre manibago pa 'yan kasi bagong kupunan. Pero sabi ni Luka dati, nung maalala niyo yung in-interview siya nung rookie pa lang siya, sino daw ang paboritong player ni Luka? Sinabi niya LeBron James. Tapos gusto niyang makalaro si LeBron, ganon. Gusto niya maging teammates. Yun yung ibig niyang sabihin. Kaya ngayon natupad niya yung gusto ni Luka. Kasi si LeBron, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang si LeBron sa NBA. Tapos kaya kumuha sila na bagong superstar, baka si Luka, ayan na, andyan na sa Lakers, baka siya ang bagong
mukha ng Lakers ngayon. Pero ang laking kawalan talaga ni Davis kaya hindi ako makapaniwala. Nakakagulat yung balita. Paggising ko kahapon, aba, ito na. Kaya sayang, pati si Max Christie nadamay pa. Dapat hindi nila inano yun. Sayang eh. Pero sige lang, okay lang. Basta ako, wala akong pakialam kahit sinong player ang nandyan sa Lakers. Basta ako solid team Lakers talaga ako. Mula pa nung na-drop si Kobe nung 1996. Talagang solid na ako Lakers. Saka yung Spurs, yun lang dalawang team ko sa NBA. Pero sige lang, okay lang. Ganyan talaga ang NBA market siyempre. Hindi natin malaman sinong player ang kukunin nila, ganyan talaga. Pero okay lang 'yon. Malay natin baka mag yung laro ni Luka diyan sa Lakers kasama niya si LeBron. Pero alam ko may mangyayaring malaking trade pa diyan. Kasi hindi pa tapos yung trade deadline, 'di ba? Siguro may ang sa akin parang may malaking trade pang mangyayari diyan sa Lakers. Kasi wala na silang sentro, 'di ba? May sentro nga sila, si Trey Jamison, si Coloco, si Jackson Hayes. Halos naman kumuha nga sila ng big man, mga sentro, hindi naman halos ginamit. Si lang, kadalasan nilang ginagamit si Jackson Hayes, 'di ba? Pero hindi pa natin alam, baka may malaking trade pang mangyayari. Kaya abang-abang na lang tayo kung anong susunod na mangyayari. Sige po, hanggang dito lang.